Yan, magandang hapon po sa ating lahat at nandito na naman po ako upang mag-share ng salita ng Diyos. Ang aking tatalakayin po ay marami pong nagtuturo, no? Marami pong nangangaral, pero hindi po nang alam ng karamihan na hindi lahat pwedeng mangaral. Ano po? Kasi unang-una, nakakatakot po maging mangaral at maging guro. No? Sabi nga dito sa Santiago 3 talatang 1, huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid. Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nararamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. No? Nakakatakot to. Kasi isipin mo natin, kailangan maging totoo tayo. Pangalawa, maging maprinsipyo tayo. Hindi maging sinungaling yung tao. No? Kailangan ang guro isang asawa. Kailangan yung guro hindi nagnanakaw. Kailangan yung mga ngaral hindi sinungaling. No? Yan po. Yan po, no? Kaya sabi doon, huwag maging guro ang marami sa inyo. Yamang naralamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. No? Kasi bakit, mga kapatid? Ang sabi ng unang Timoteo 4 talatang 16, mag-ingat ka. Sabi niya sa mga guro, no? Mag-ingat ka sa iyong sarili, no? At sa iyong turo. Kapatid, manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati mga nagsisipakinig sa iyo. No? Isipin po natin, mga kapatid, kasi bakit? Nagtuturo tayo. Yung ating sarili, hindi natin kayang turuan. No? Yun din ang isang problema. Kaya sabi doon ni Santiago, hindi lahat pwedeng maging guro. Hindi lahat pwedeng maging pangaral. No? Hindi lahat pwedeng maging isang mangangaral. Kasi bakit? Mahirap, mga kapatid. Kasi unang-una, sabi nga doon, mag-ingat sa sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito. Sa paggawa nito ay sa iyong sarili ang iniligtas mo, pati ang nakikinig sa iyo. Na yung unang-una, kung tayo nangangaral, tapos nakikitaan tayo ng mali, o nakikita sa atin ay hindi karapat, dapat unang-una hindi tayo nagiging liwanag, isa tayong kadiliman. Po, mga kapatid, tuloy. Sabi nga dito sa Malakias 2 talatang 7, sapagkat ang mga labi ng saserdote ay dapat mag-ingat ng kaalaman. Unang-una, at kanilang marapat hanapin ang kautusan sa kanyang bibig, sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. No? Po, hindi po lahat pwedeng maging guro. Kailangan unang-una, yung mga guro ay kailangan mag-ingat ng kaalaman. Hindi sinungaling, hindi mangangalunya, hindi magnanakaw, hindi matataas ang pride. Kailangan po natin maging totoo. No? Kasi bakit po? Unang-una, ang ating Panginoon, ang ating Diyos ay hindi sinungaling. Unang-una, sabi doon sa Tito 1 talatang 2, mga kapatid, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. No? Hindi po nagsisinungaling, kaya kailangan ng kanyang mga lingkod hindi rin nagsisinungaling. Yun po, mga kapatid. Pag tayo po, unang-una, pag tayo po ay nagsisinungaling, sino po ang ating sinusunod? Ang sabi naman sa 8 ng Juan, talatang 44, ang sabi niya, kayo'y sa inyong amang diablo. Unang-una, pag tayo po mga guro na nagsisinungaling, hindi natin sinasabi ang katotohanan at hindi tayo naging mawalinis sa harapan ng Panginoon. Kayo'y sa ama ninyong diablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. No? Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan. Ano po? Sabi niya, sapagkat walang katotohanan sa kanya pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan. Ay nagsasalita siya ng saganang kanya sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Ano po? Pag tayo po nagsisinungaling, sino po ang ama natin? Ang amang diablo. Kaya hindi lahat pwedeng maging guro, mga kapatid. Kaya kailangan po natin maging totoo.
Kasi bakit? Ang sabi sa Hebreo 6 talatang 18 mga kapatid, upang sa dalawang bagay na di mapagbago, no? Na di maaring ang Diyos ay magbulaan. Pag ang Diyos hindi bulaan, kailangan ng mga lingkod niya ay hindi rin bulaan. Sabihin natin ang katotohanan. Ano ang kailangan pagsamba? Ikapitong araw. Ano ang ikapitong araw? Mangilin ng Sabado or Sabat na tinatawag mga kapatid. Hindi po linggo. No? Wala po nakabasa sa Biblia or walang mababasa sa Biblia na ang linggo ang pagsamba. Kundi Sabat, salitang Hebreo, no, mga kapatid, o sinatawag na Sabado. No? Ang sabi dito, upang sa dalawang bagay na di mababago, na di maaring ang Diyos ay magbulaan at magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan. Tayo nga, sabi niya, tayong nangagsitakas na sa kumanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. Unang-una, ang Diyos hindi bulaan. Ang pinangako niya, buhay ng walang hanggan. Kailangan nating sumunod ng totoo sa Kanya. Kasi bakit mga kapatid? Ang sabi naman sa Roma 2, talatang 22, ang sabi diyan, ikaw na nagsasabing tao ay huwag mangalunya. Ay nangangalunya ka. Mga kapatid, ang lakas mong mangaral, ang galing mong mangaral, ang lupit mong mangaral, ang galing mong magsalita, na kailangan mo mag-share ng salita ng Diyos. Ang sabi mo, huwag mangangalunya kasi bawal, pero nangangalunya ka. Huwag magnanakaw, pero nagnanakaw ka. No? Sabi niya, ikaw na nagsabing ang tao ay huwag mangalunya, ay nangangalunya ka. Ikaw na nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan ay nanakawan mong mga templo. Ikaw na nagbapuri sa kautusan, sa iyong pagsuway sa kautusan ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. Yan po ano. Ang sabi naman sa 23, ikaw na nagmamapuri sa kautusan. Ibig sabihin, pinagmamalaki mo ang kautusan ng Diyos kasi bakit nasa iyong puso ang kautusan? Pero ang sabi doon, sa iyong pagsuway sa kautusan ay niniwawalang puri mo ang Diyos. No? Ang galing mong mangaral, ang galing mong mag-share sa iyong kapatid, ang galing mong mag-share sa ibang tao, pero sarili mo, hindi mo napapangaralan. No? Mahirap po yan. Ang sabi nga na sa 24, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nalalait ng mga hintil dahil sa iyo, gaya ng nasusulat. Kaya, kapatid, hindi lahat pwedeng maging guro. Hindi lahat pwede. No? Tandaan po natin. Kasi bakit? Sabi doon kanina, sapagkat, huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid. Yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Magandang hapon.